Gagawa tayo ng ice cream bar! Ay nako, hindi talaga mapipigilan ang paggawa ng mga malalamig or frozen na mga snack and dessert dahil sa sobrang init, di ba? Feel na feel nyo na ba ang summer? Kaya gumawa tayo ng frozen or ice cream bar na gram float. Yes, very basic lang ito dahil gagawin nating ice cream ang gram float na dessert. So, ayan. Okay, ayan, eto ang ating mga sangkap. Very basic lang kung ano yung ingredients sa paggawa ng mango float. Yun din siya. Yun din yung gagamitin natin. So, meron tayong graham crackers, tapos all-purpose cream, and then condensed milk. Tapos, para sa flavors naman ay meron tayong mangga, avocado, tapos meron tayong Oreo, at meron tayong coffee. Wala akong yung plain na instant na coffee powder, yun sa stick. So, eto yung available sa akin. Pwede naman din, kung ayaw nyo itong mga flavors, ay pwedeng iba yung gamitin. And kung gusto nyo na isang flavor lang, pwede. So, gawin na natin. So, unang gawin natin ay i-mix natin ang ating all-purpose cream. So, eto yung all-purpose cream natin. Eto ay chilled overnight. So, dalawa yung gagamitin natin. Yan. Tapos ay i-beat natin ito until mag-double ang kanyang size. Mga pala, naisipan ko na maglagay tayo ng ice sa bottom. So, meron tayong ice dito. Tapos, ipatong natin yung ating bowl na may all-purpose cream. Kasi, mas mabilis yung pag-double ng size ng ating cream. At mas maganda siya kapag ice cream yung gagawin natin. Yan. Tapos, lagyan din natin pa ng ice sa gilid. Ayan. So, i-continue lang natin ang pag-mix until mag-double ang kanyang size. And, ayan, creamy na siya at nag-double ng kanyang size. So, ngayon ay lagyan natin ng condensed milk. So, yung condensed milk din natin ay chilled overnight. Ayan. Tapos, paglagay tayo ng vanilla essence. Okay. And then, i-mix natin ito na mabuti. So, sa container, ito yung gagamitin ko para talaga ma-divide ko or tama yung aking pag-divide ng ating mga mixture at palaman. So, pwede naman sa isang malaking container, pero mas maigi na ganito. So, very basic lang gagawin din natin dahil yung process ay same lang kapag gumawa ka ng mango graham. So, maglagay na tayo dito ng ating graham crackers. Okay, so naputol ko na ha, pansin nyo. Maglagay tayo dyan. So, depende na yan kung ano yung gusto nyong cut ng mga crackers ninyo. Next ay, maglagay tayo ng mangga. Pwede naman na cream yung unahin. Pero ako gusto ko mangga para maganda yung display ng mangga. Yan. Kasi kung cream agad, baka matabunan kasi. And then next ay maglagay tayo ng cream. And then maglagay tayo ng ating crackers. And then takpan natin to. Ayan. Tapos ilagay natin sa freezer. Yan. Next, sa isang container naman, same yung procedure. Ibang palaman naman. So, next na palaman, yan. So, kita nyo yung corners din, nag-cut ako para dito. Yan. So, next naman, ay, yan. Okay, so next naman na palaman ay ang ating
avocado. Oh my God. Season ngayon ng avocado. May nakita kasi ako nagbebenta ng mga ground float na avocado. Ayan. Okay. So, sa cuttings ng ating avocado, pwede naman yung yung slice lang. Ito kasi ginawa kong cubes. And the next ay, maglagay tayo ng ating cream. Yan. And then, maglagay tayo ng ating crackers. Yan. So, parang pansin nyo, para siyang yung ginawa natin na sandwich ice cream. Yan. Okay. And then, takpan at ilagay sa freezer. Yun. Punong-puno ah. Okay, next naman ay gagawa tayo ng Oreo natin na mixture. So, ayan. So, yung Oreo natin ay na-crush ko na. So, kung gusto niyo na-crack lang, pwede din. Lagyan natin ng konting kalahati na lang ng mixture na natira. Ayan. Tapos mix natin yan. Ay, fold lang pala. Fold lang natin para hindi ma-deflate yung ating cream. Okay. Okay, mag-layer tayo again ng ating graham crackers. Tapos, lagyan natin ng Oreo mixture natin. Okay, ito na yung last ng ating mixture. So, lagyan natin ng coffee. Okay, kahit anong kape. Ayan. So, hindi natin uubusin. Tapos, dapat tinunaw natin ito sa na tubig. Hot water. Yung parang lang siya. Yung tama lang. Ito kasi ay inilagay ko na agad. So, go na lang. Ay, nako. Minsan talaga kapag kulang ka sa tulog, alam mo yung hindi nakafocus. So, ayan, eto na siya. O nga pala, may natira tayong konting mixture dun sa ating Oreo. Ilagay na natin dito sa ating coffee na mixture. Okay, so i-arrange na natin. Ito yung mga pinagputulan natin ng graham crackers. Ito na yung ilagay natin. Pan at patigasin natin sa freezer. Ayan, eto na sila. Frozen na. Oh my God, excited ako na makain na to. Ayan. Open natin to. Tapos ay tanggalin natin siya sa ating molde or sa ating microwavable. Gamit lang ako nito. Okay, dahan-dahan para hindi naman masira yung shape ng ating ice cream. Ayan. So, i-cut natin siya into 3 or i-cut natin siya into 3 equal parts. So, susundan ko na lang yung ating crackers. Ayan. At ito naman ang ating aluminum na foil. So, ito yung magiging wrapper natin. So, kuha tayo ng isang bar ng ating ice cream. Lagay natin dito sa gitna. Okay. Ayan. Tapos, i-wrap natin. And ayan siya. Tapos, pwede ka maglagay ng thank you na sticker para naman hindi sobrang plain yung ating ice cream bar. Or pwedeng logo mo. Ayan. So, ito yung ating last na slice. Ito yung Oreo natin na flavor. Ito yung version na medyo hindi messy yung pag-wrap. So, i-fold natin ang foil until makover natin ang top portion ng ating bar. Tapos, i-tuck natin yung magkabilang side. Ayan.
Tapos ay mag-fold tayo ng konti sa other end ng foil. Tapos ay parang i-double over na natin siya sa ating ice cream bar para ma-wrap na natin siya completely. Okay, ayan siya. Tapos, ayan. Tapos ay i-fold natin ang magkabilaang gilid. Ayan. Oh. Tapos, lagyan natin ito. Diba? Ayan. Kita niyo pa. Oh. At ayan, eto na ang ating ice cream bar. Ayan, so tikman na natin. So, tikman natin yung ating mangga. Very classic, no? Mangga. Okay. So, I think alam nyo na kung ano yung magiging lasa nito. Dahil, very common naman yung mga inilagay or ginamit natin ng mga sangkap. So, very familiar, diba? Dahil parang siyang mango float. Pero ginawa natin siyang bar or parang para siyang ice cream sandwich. Actually, may nagawa na akong ganito. And yes, nauso din ito noon. Ang gamit lang ay mangga lahat. Tapos, yung sumunod naman, na gumawa din tayo ng ice cream sandwich, ay coated siya ng melted na tsokolate. Eto, plain, walang tsokolate. Wrap lang natin siya sa aluminum na foil. So, ayan. Alam nyo, iba talaga ang nagagawang saya ng mangga, ng cream, tapos ng graham na crackers, no? Yung combination niya, comforting. Yung icy na naririnig nyo, dun yun na frozen na mangga. So, ang maganda dito sa ginawa natin na ice cream bar ay pwede talaga iba't ibang flavor. Kung gusto niyo ng strawberry, blueberry, and kung gusto niyo lagyan ng cream cheese, pwede. And kung gusto niyo combination like ube and then cheese, or ano bang mga magandang flavor for ice cream? Tsokolate. Ang ginawa kasi natin na iba, diba, Oreo and may kape. So, kung pansin niyo, ang pamamaraan ng paggawa natin ito ay para ka lang din gumagawa ng mango float. Pero, kinat natin siya, tapos inilagay sa freezer para maging ice cream siya. So, iba din yung dating niya, diba? Dahil nga frozen, yung mango float naman ay very creamy yun dahil nga hindi siya frozen. Eto, frozen siya. So, refreshing din yung dating niya kapag mainit ang panahon. Dahil nga, ice cream-like na siya. So, pwede naman kayo mag-create ng sarili nyong flavor. So, ayan. Para ngayong summer, dahil talagang maganda ang mga frozen, matamis, and malamig na mga dessert or snack ngayong summer. Ito na yung pagkakataon nyo na magkaroon ng negosyo kahit nasa bahay lang kayo or kung may existing na kayo na negosyo ay idagdag nyo ito. So, ayan, sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!